kaya pala yung 10K. Kaya babalikan ko lang ng konti yon, ha? Okay. 2020, nung nagkaroon tayo ng pandemic, tayo po ang nagkaroon ng pinakamatagal na lockdown sa buong mundo. Oo. Tayo. Sabi mo, tayo dahil sa tatay mong karton. Siya naman yung presidente noon. Pinatagal niya ng pinatagal para makontrol niya yung takbo ng Pilipinas. Yun ang katotohanan dyan. Kahit wala ng COVID, sasabihin may COVID pa rin, may COVID, may COVID. Di ba katarantaduhan yan? Oh, dahil sa tatay mong karton. Kaya yung Diyos, pinaparusahan ngayon yung tatay niyong karton. Nilagay sa kulungan at ginawang karton. Oh. Diba? At dito sa bidyong ito, mukhang ang presidente na naman po ng Pilipinas ang masisisi dahil dyan sa 10,000 pangako ng bugok na to. Tuloy natin. Ang problema po sa lockdown, marami pong no work, no pay. At marami din po, isang kayod, isang tuka. Di ba? Halimbawa, mga tricycle driver natin. Halimbawa, mga tricycle driver natin na pinangakuan mo ng 10,000. Di ba? Inuto-uto mo lang sila, di ba? Okay, sa hindi pa po nakapag-like, share, subscribe dyan ha. Mag-like na po kayo. Salamat po, Ralis Carlenga sa iyong pa-like dyan ha. Tuloy po natin. Kapag hindi sila lumabas, wala silang kakainin. So, upon the recommendation of one big businessman, si Sec Sunny Dominguez ng Vlogger na to si Cayetano. DOF, sa pagpupulong-pulong namin, kinausap ko po yung mga congressman, nagkaroon tayo ng package, yung Bayanihan 1, 10K po yon, 2 gives of 5K. So, noong 2021, going into 2022, sabi ko marami pang hindi nakaka-recover, so kaya ng ating budget magbigay. Pero pagkapanalo ni President Marcos, ayaw niya. Utang ina, kasalanan agad ni Pangulo? Kasalanan ni Pangulo? Ngayon, asan yung resibo na ayaw niya? Kailangan po namin ng resibo. Dalawa po yung explanation dyan. Pagpalagay nating umayaw nga yung Pangulo, ayaw. Pero imposible po ito na aayaw si PBBM. Kasi ang ating Pangulo, basta nakakatulong naman sa mga Pilipino, okay lang yan. Di ba? Hindi naman po hindi po ipinipilit ng Pangulo na pigilan yan. Pero pagpalagay natin, sige, sakyan natin yung trip mo. Na ayaw nga talaga ni PBBM na ipamigay yung 10,000. Kasi, imagine natin, 10,000 ibibigay mo. Pag natanggap ng tao yan, hawak na. Pag uwing bahay, bibili Red Horse. Bibiling pulutan. Lalo na kung yung mabibigyan mo, mabisyo. Sigarilyo. Diba? Pero para sa akin sana, ano na lang yun? Yung mga pera na yun sana, ginawa na lang sanang, kumbaga, para puhunan or di kaya inipon para maraming mga Pilipino yung magkaroon ng trabaho. Para sa trabaho na lang sana. Mas maganda yon kung para bibigyan mo ng 10,000. Ha? Pero ito po, na theory ko lang naman to malabo po, sabi ko nga sa inyo, malabo pong pigilan po ni Pangulo yung pera na, alam mo yon, yung pipigilan para hindi mabigay sa tao. Imposible po yon. Kasi wala pong ganyang ugali ang ating Pangulo. Di ba nga, nagre-reklamo pa yung iba dyan kasi puro daw ayuda si PBBM, bigay ng ayuda. Di ba? Tapos ngayon, papalabasin mo, pinigilan. Yun. So, pangalawa, para sa akin, hindi mo lang talaga binigay. Kasi binudol mo yung taong bayan. Binudol mo, Alan Peter Cayetano, ang mga Pilipino. Ewan ko lang yung pambubudol mo na 10,000, baka doon nagkakuha ng idea si Marcoleta. Baka ginaya ka lang niya. Baka inspired siya sa pambubudol mo. I mean, panlilin lang mo sa taong bayan. Baka. Baka nga. Pero every single year po, tinatanong ko yon sa aming Chairman of Finance, 2 to 3... Take note yung 10,000, ngayon niya lang talaga, ngayon niya lang sinabi sa publiko.
Nakasalanan daw talaga ni PBBM kasi ayaw ni PBBM na iparelease ito sa taong bayan. Diba? Basta may masisi lang talaga na walang resibo. Walang malinaw na resibo. Kasalanan ng Pangulong. Galing. Ang galing mo talagang hayop ka. 100, minsan 400 billion ang ayuda. So kaya pong bigyan ng 10K. Towards 2023, ako na mismo nagsabi, kailangan pa rin pero kailangan targeted at ang dapat unahin, syempre may sakit kasi yun talaga may kailangan. Pangalawa po, yung pong small businesses kasi sa 5-6 lang po talaga nangungutang. Hindi pwedeng random. Pero the past 2 days, sobra po yung mga ganda ng amounts na ina-announce. So sabi sa akin, Sir, may 12K pa. So kaya pala yung 10K. Bakit ngayon lang 2026? Alam na yung sagot. Ano yung sagot? Nanakawin muna yung daan-daan bilyon bago kayo bigyan. Di ba? So 2023, 2024, 2025, ngayon pwede naman pala magbigay. Nandiyan ang pera eh. Pero saan nilagay? Doon sa mga pwedeng nakawin. 10%, 15%, 20%, 25%, 30%. May ghost pa. So yung ghost, ibig sabihin, 100% ninakaw. Katulad nito, may nag-comment. Basahin natin to si Judith Faye Trans. Screenshot yung pangalan na. Yayariin natin yan mamaya. Sabi niya, uplok. Saan ang 20 bigas? Bangag mo uplok. Wala na. Maraming nakabili ng tig 20 na bigas. May nabibigyan pa ng libre na bigas eh. Pero ikaw, hindi mo deserve mabigyan ng libreng bigas o tig 20 na bigas kasi dapat ang kinakain mo tae lang. Dapat tae yung kinakain mo. Ang mga tig 20 na bigas, para lang yan sa mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung didiis ka, putang ina mo ka, palamunin pa kita ng balay. Diba? Hindi mo deserve na kumain ng bigas. Mamatay ka. Samahan mo si Kibuloy sa kulungan. Diba? Para may, ang tawag nito, maparausan naman. Diba? Kasi pag namatay ka, mapupunta ka sa kaharian ni Kibuloy. Ay, nadamay na naman si Kibuloy, Ay, na maghanap ka ng bigas, pakainin kita ng bato, pukin ng ina mo ka. Gago. Buhay ka pa, Judith Faye Trans, putang ina mo ka. Mamaya pupuntahan kita sa bahay, papakainin kita ng buhangin. Gago. Bobo ka. Ngayon na galit na kayong lahat. At ngayon na malapit na magsona, at syempre, pataas ang presyo dahil mismanaged din po. May crisis talaga, pero mismanaged din yung ekonomiya natin. Mismanaged din po kasi yung ating priorities. Ang priorities, paano kunin ng Senate President? Ang priority, paano mag-impeachment? Hindi priority yung crisis sa nangyari sa Middle East at yung presyo ng gasolina at diesel. Di ba? So bakit ko po ito sinasabi? Kasi katukin natin ang DBM. Kamusta ang release ng budget para sa mga proyekto. Kasi kung hindi nare-release yung pera, hindi umiikot sa ating bayan ang pera sa ating ekonomiya. So ang government spending ay napaka-importante. Tapos a-announce ka ng ayuda which is maganda, pero nanakaw na yung malaking halaga and then mangungutang ka ng malaki, magbebenta ka ng gold, magbebenta ka ng mga property ng gobyerno kung kailan baksak yung presyo, tapos kung kailan mataas, wala na sa'yo. So yun, nagdadalda lang po siya para sirain po yung ating Pangulo. Para manisi lang po. Yung sa madaling salita, hindi po siya believe sa ating Pangulo. Kasi ang Pangulo natin ay masipag. So, imbis na ang talakayin niya po dito is yung mga ginawang kabutihan ng Pangulo sa ating bansa, yung ginawang trabaho, yung kasipagan po ng Pangulo, hindi niya po iyon ipinopromote sa kanya mga videos, no? Bagkos, puro po paninisi, no? Yung ipinapamukha niya sa inyo. Ganun po yun, mga pre. Wala po kayong makikitang kabutihan dito sa pagmumukan to. Tanggalin natin. Hayop na yan. So, kayo po, no? Ano po yung inyong reaction doon? Ano po yung inyong komento, no? Paki-comment naman para mabasa po natin yan. Pero ito po, no?
gusto ko lang ano to, gusto ko lang balikan, no, ipakita sa inyo kung saan po unang na ano si Mima Alicia, no. Kumbaga, kasi yun nga, sabi kanina ni Banat Bay, tinawag po na pokpok si Mima Alicia mga pre. So, alam niyo sa totoo lang, yan si Mima mga pre, na-stress lang talaga yan. 'Di ba? Na-stress, nagsusumbong yan sa amin dati na yun nga namumroblema daw siya at dati nga muntik pang magpakamatayan mga pre, no? Oo, buti nandyan sila Boss Mike at yung grupo mga pre. Pinapayuhan po yan si Mima. Oh, at ito po yung dahilan, isa sa dahilan sa ikina-stress niya kasi nga ano siya, binugbog ng boyfriend niya, yung ex niya ba? 'Di ba nga kinontent ko to dati mga pre? Oh, yung kanyang ex na nambugbog sa kanya. So, ito po yun mga pre. Isa po yun sa dahilan kung bakit po siya ay talagang ano, nai-stress. 'Di ba? Oh, panoorin po natin to mga pre. Shoutout po sa inyo sa mga silent viewers natin dyan. Ngayon lang, no? Kasi, yung sa physical kasi, guys, masugatan pa na ako gagaling siya. Pero yung emotion ko, wala nang mga gamot ko, guys. Ayoko na. Hindi ako pwedeng mag-isa. Pero mas pinili ko dito sa Manila kasi dito ako may peace of mind. Gusto kong makasama yung magulang ko pero ayoko umuwi sa amin kasi mas nasasaktan ako pag nandun ako sa mga problema, mga trauma na naranasan ko. Orlen Tan Amor, shoutout po ah. Alam nyo, nagpapasalamat ako kay Sir Mike, kay Ballpoint, kay Takero, sa lahat ng mga kaibigan ko na pinapalakas yung loob ko. Dito nga po sa personal problem ko. Alam nyo, sa totoo lang, yung nangyaring masama sa akin na kung saan nagkaroon ako ng sandamakmak na pasa. Na-trauma ako sa pag-ibig. Dati na talaga Kasi yung mabalikan lang po natin, yung boyfriend niya, sinaktan siya, pinirahan siya, pati yung nanay ng boyfriend, yung magulang po, ay nakapangutang po sa kanya ng mahigit 300,000 plus inutangan. So, sa madaling salita, siya po ay pinirahan. Doon po nagsimula yung stress niya. Ikaw na nga inutangan, ikaw pa yung mabubugbog, di ba? wala akong pinapayuhan na wag yan. Renzo Bibik, shoutout po from Mindanao. Kasi tinry niya na i-hack yung account ko. Si Takero ang umayos nun. Tinulungan ako ni Boss Mike. Alam nyo, matagal na sana akong wala dito sa YouTube. Gumawa na naman sana ako ulit ng panibagong account. Dahil sa kagagawan ng putangan ng ex ko na yan. Si Takero ang Sagutin lang natin to, ano. May nag-comment dito. Sabi niya, BBM magnanakaw, kakampi ka pa sa magnanakaw, binigyan ka ba ng maleta boy? Sana yung kargador, 18 kargador. Wala na. Iniwan na. Ni Mike Defensor. Akala ko ba nasa katotohanan sila? Nasa na? Wala na. Kasi sila ang tunay na bayaran. Ako marami akong maleta dito pero hindi pera yung laman. Puro diamond. Ang ina, mga hampas lupa pala kayo eh.
Oh, buti pa ako, puro diamond yung laman, pukin ng ina nyo. Oh. Asan na yung maleta? Yung 18 kargador. Oh, wala na. 300,000 lang nakubra nila eh. 350,000 lang. Tapos, ang nangyari, dahil kapit sila sa patalim, nagtatago ngayon. Kasi tad-tad sila ng kaso. Ngayon, kung nasa katotohanan ka, wala kang tinatago na katarantaduhan o kasinungalingan, eh bakit hindi mo harapin yung kaso mo? Di ba? Kaya basta DDS, tandaan po natin, pangit, hampas lupa, mga patay gutom, mga manyakis, mga adik. Tingnan nyo yung nanaksak ng rider? DDS yun! O, pangit ka na nga, magnanakaw ka pa, di ba? Karnaper ka pa, o lahat na nasa iyo, pangit ka na, supot ka pa. Hindi ka pa naliligo. O, di ba? Ay, naku po. Tuloy po natin to mga pre. Nasingit ko lang naman. Kasi, mukhang ansarap pag-usapan pag 18 kargador. Di ba? Eh, nagtatago na po sila eh. Si Baligod, nasan? Si Atty. Balinghoy, nasan? Ay, nagtatago rin siguro. Ay, nako. Ayos ng account ko. Pero kahit ginawa niya sa akin yun, pinatawad ko pa din yung lalaking yun. Pumunta pa kami ng Palawan. Lahat sagot ko. Kasi Ang grabe, no? Pumunta pa ng Palawan, lahat sagot ni Mima Alicia, mga pre. Oo. Hayahay, no? Nagjowa lang ng vlogger para, hut-hutan. doon ako magmahal eh. Hindi ako yung nagsasabi na yung parang anuin ko siya na gusto mo naman yan eh kasi kayo gusto gumala. Ang gusto ko lang mangyari maging masaya kami sa aming anniversary pero matagal niya na po sa akin ginagawa. Grabe, no? Yung ang hangad mo lang naman ay magkaroon ng masayang partner, yung banding ba? Pero mapupunta pala sa sa masilimuot na pangyayari. Kahit ako hindi ko ma-imagine yun na ganun talaga yung mangyayari, mga pre. Gawa yung hinahawakan niya ako dito. Binabalibag niya ako. Sobrang napaka-traumatizing yung ginawa niya sa YouTube account ko. Pinatawad ko siya. Nakipagbalikan pa din ako. Kahit ganun yung ginagawa sa akin. Kasi nung nasa China po kami ni Mima, tinawagan niya yung boyfriend niya, okay pa sila noon. Pinakita pa nga sa akin, no? Na yun, naglalakad kami sa labas. May binili kami. Pinakita pa nga sa akin na ito yung boyfriend ko. Eh, hindi ko alam, salbahe palang animal. Sinasabihan akong pok-pok. Sinasabihan akong So, dyan nakita ni Banat Bay, yung binibintang sa'yo. bayaran. Sinasabihan niya akong mamatay ka na. Alam niyo guys, may sa Diyo. Itong gamot na iniinom ko. Yan, yung Rivotril, Escitalopram, tapos yung mga medical ko. Kasi ito mga pre, ito yung patunay na si Mima po ay binugbog, Pakita ko yung ito, Ayan, may mga pasa. Ayan, Yan, tignan nyo. Bakit Pero alam nyo, si Mima, kahit binubugbog po yan, kahit may mga nangyayari po sa kanyang kakaiba, hindi po nagkukwento yan sa amin. Sinusulo niya po yung yung problema niya. Pag pinilit na lang ni Sir Mike, pag nahalata na ni Sir Mike, kukulitin ni Sir Mike yan. Minsan, nadudula si Mima. Pero tingnan nyo po, grabing to. Nag-boyfriend ka lang para bugbugin, ina, hindi ka tanggap-tanggap to. sa paa? Madami magtatanong. Diba? Alala, ayan Alam nyo, kahit hindi ko kapatid si Mima, mga pre, parang bilang kaibigan ba, masakit tingnan. No? Paano pa kaya kung ito'y malapit na kamag-anak mo? Diba?
Baka lalo kang manggigil. Yan, tignan nyo. Bakit sa paa? Madami magtatanong. Kasi hinihila niya po yung buhok ko. Tapos alam Ah, ito niyo, pa yung kasunod. Mga kasunod na... Ito. tignan nyo. Diba? Yan, sobrang dami. Sobrang dami. Yan ba yung sa kamay ko? Yan ba yung pinakamalaking sugat ko? Tapos gumawa naman kami ng kasunduan. Hindi ko na lang po ipapakita. Pero meron pong perma yan ng ng lalaking yun. Ang akala ko, So, yun mga pre, ano? Wala na, nangyari na. Pero para sa akin mga pre, sana, kasi kinasuhan ni Mima Alicia yun, yung lalaking yun, na nambugbog sa kanya. Pero, sana, no, ewan ko kung may paraan pa ba para mapanagot yun. Lawyer na lang po ni Mima yung makakasagot niyan, no? Pero, kung ako po yung tatanungin talaga, dapat matuloy pa rin yung kaso kasi, ano eh, sinaktan siya eh, binugbog siya eh. Di ba? So, dapat matuloy pa rin yung kaso, mga pre. Eh, kayo po, ano po yung inyong opinion dito, no? Paki-comment naman para mabasa po natin yung inyong kanya-kanyang opinion at reaksyon. Ayan. Para ano po, no? At yun na nga, no? Sa mga bagong pasok dito sa ating live ngayon, maraming salamat po. At sa mga magti-team replay po ng ating live, maraming salamat din po. Ayan, hindi ko na po papahabain pa yung ating live dito. Abangan nyo na lang po yung may mga upload po ako mga pre, no? Abangan nyo po. May mga pasabog po tayo dyan sa upload natin. So, yun. Ako'y magpapaalam po muna pansamantala. Ikaw, DDS ka! Saan ba yung camera? Dito! DDS ka! Sabihin mo naman. Si tatay malapit nang umuwi. Sabihin mo naman. Maging proud ka naman. Kasi yun yung sigaw niyo dati, di ba? Sabihin nyo, tatay namin malapit nang umuwi. Gusto naming umasa kayo ng umasa. Ha? Kung nandyan ka, DDS ka, nagko-comment ka, para kay Digong, ito. Yan. Naluko kayo ng ng kapwa nyo DDS na, yes, nakauwi na si Tatay Digong! Yay, palakpakan! Asan? Asan yung kaluluwa? Nakauwi na daw si tatay nila. Alam mo, huwag kayong magpapa-fake news. Uto-uto talaga kayo. Si Digong hindi po makakauwi dahil siya po ay may kaso sa International Criminal Court at kasalukuyan po siya nakakulong doon. Kaya sa mga vlogger ni Digong na mga Duterte na nagsasabi na nakauwi na daw, malapit na daw umuwi yung tatay nila, makakauwi na daw yung tatay nila, bay, mas magaling pa kayo sa ICC. Diba? Tangina. Anyway, yun lang at kita-kits po tayo sa susunod na video. Ingat po kayo lahat. Magandang gabi po.